It's going to be a big day at the House of Representatives as the plenary is expected to vote on the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. The Justice Committee yesterday found probable cause to send the two impeachment complaints to the plenary. May live report si Isaiah Mirafuentes ng Abante mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, paki-explain sa atin ang proseso at ano ang magaganap sa Lunes. May naasahan niya sa Lunes na ibubuo na ng committee report ang House Committee on Justice at ito yung isusumiti nila sa plenaryo ng House of Representatives bago sila magbotohan na kung saan 1/3 votes ng mga mambabatas katumbas ng 106 ang kailangan para tuluyang umusad ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at maitransmit ito sa Senado. Kahapon nga, diniklarang may probable cause o sapat na batayan ang mga reklamo laban sa VP. Na ayon nga kay Representative Jervil Luistro, Chairperson ng House Committee on Justice, she felt honored na maging kabilang sa tinuturing niyang pagprotekta sa constitutional mandate ng bansa. Aniya, umaasa siya nga abot ito sa finish line at matatransmit ito sa Senado. Kabilang sa mga nagbunyi kahapon ay ang grupong Akbayan. Ayon kay Representative Chel Jokno, umaasa rin silang aakyat sa Senado ang articles of impeachment laban sa bise. Aniya, naniniwala siyang nasa Senado na ito sa susunod na buwan. Kabilang si Jokno sa mga maiingay at lumalaban para ma-impeach ang bise, kaya naisama rin siya sa nasampahan ng reklamo ni Carpio. Samantala, may ayon naman kay Representative Laila De Lima, let us move forward to impeach the Vice President. At samantala, ayon naman sa kampo ni VP Sara, ang naging resulta ng pagdinig kahapon ay hindi raw maituturing na unexpected para sa kanila. May. Isaiah, of course, ang tanong ng marami. Ano kaya ang ingay dyan? May sapat ba na bilang ang plenaryo sa Lunes para maiakyat ang articles of impeachment sa Senado? At kung magkabotohan nga sa plenary sa Monday, gaano kabilis maitatransfer ito o maitatransmit sa Senado? May regarding sa tanong mo kung gaano kabilis ito maitatransmit sa Senado. Pagkatapos maisumite ng House Committee on Justice itong kanilang committee report, magkakaroon ng deliberation ng mga mambabatas, pag-aaralan nila ito at doon nga ay magbobotohan na sila. So once nga na makakuha ito ng 106 vote, ibig sabihin magtutuloy-tuloy na ito sa Senado. Kaugnay naman May doon sa tanong mo kung ano ba sa tingin natin kung anong malakas na boto ng mga mambabatas ngayon. Kung pagbabasihan natin May, sa totoo lang, walang mga mambabatas pa ang direktang nagsasabi kung ano ang magiging boto nila sa plenaryo. Subalit May, nitong nakaraan ay nakausap natin ang chairman ng NUP na si Representative Ronaldo Puno. Ang sinasabi niya sa atin, ang magiging boto ng kanilang partido ay nakabase sa magiging boto ng mayorya, kasama dyan ang partidong Lakas CMD, ang partidong PFP. Kung ating matatandaan May, ang Lakas CMD ay pinamumunuan ni former House Speaker Martin Romualdez, habang ang Partido Federal ng Pilipinas naman, ang PFP, ay kay Pangulong Bongbong Marcos, na kung saan May, we're expecting since nga yung mga leader nila ay maka-administrasyon, most probably ay mga susuporta ito sa administrasyon. So kung bibilangin natin May, in total yung numbers of members from those parties, the Lakas CMD ang may pinakamalaking partido members dito, which is 70 plus sila, habang ang PFP naman ay nasa 40, maging ang NUP. So kung pag inad natin in total those members, lalagpas na ito sa 106 votes. Samantala May, nitong mga nakaraan din, nakarinig tayo ng ulat na nagpapatawag na si Representative Sandro Marcos, walang umaamin din na mambabatas kung totoo ito. Subalit ngayong araw nga ay nakatanggap rin tayo ng impormasyon na naglabas ang House of Representatives ng Special Allotment Release Order o pondo na umaabot daw sa 90 million pesos noong April 17. May. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa.